Magandang araw sa inyo guys. So ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at ang kanyang 8th Division World Champion, kung gaano nga ba ito kahalaga sa ating history. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong usapan, tara mag-subscribe na at mag-like sa ating video at mag-comment na rin. So simulan natin ang usapan sa ating pambansang kamao at ang kanyang 8th Division World Champion, kung gaano ito kahalaga sa ating history. So may mga napapansin nga ako, mga nagko-comment na mga tumututol sa pagiging legitimate ng 8th Division World Champion ng ating pambansang kamao. At ang nakakalungkot pa, ang iba dito ay ating mga kapwang Pilipino. So ating tatalakayin upang malaman natin kung legitimate nga ba ang pagiging 8th Division World Champion ng ating pambansang kamao o hindi. Tara, tingnan natin guys. So dito makikita natin ang isang post ng isang again sa ating pambansang kamao at sinasabi ng kanyang pagiging 8th Division World Champion ay overrated. At sa mismong post na yon, meron nag-comment na nagsabi na dapat nga ay 6th Division World Champion lamang si Pacquiao dahil ang Ring Magazine at ang IBO ay mga minor belts lamang. At akin naman itong sinagot, syempre bilang Pilipino, at sinabi ko na ang Ring Magazine ay mas mataas pa sa WBO, sa WBA, IBF at WBC. So atin pag-usapan kung bakit. So syempre ating alamin kung saan nakuha ni Manny Pacquiao ang mga belt na ito, yung IBO at saka yung Ring Magazine belt. So tatalakayin natin si Marco Antonio Barrera at si Ricky Hatton. So unahin natin si Marco Antonio Barrera. Noong 2001, si Marco Antonio Barrera ang may hawak ng Ring Magazine Featherweight World Champion. Kanya itong nakuha sa dating nag-ahari ng Featherweight Division na si Prince Naseem Hamed. Ngunit noong 2001, natalo ni Marco Antonio Barrera si Prince Naseem Hamed. So makikita sa kanyang fighting record na hindi natalo si Marco Antonio Barrera matapos niyang makuha ang Ring Magazine Featherweight World Champion kay Prince Naseem Hamed hanggat sa makarap niya si ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Dumako naman tayo kay Ricky Hitman Hatton. So si Ricky Hitman Hatton noong 2005 ay may hawak ng Ring Magazine Junior Welterweight Champion o 140 pounds champion. Noong mga panahon na yon, nakuha niya ito kay Kostya Tszyu noong 2005. So makikita sa boxing record, hindi natalo si Ricky Hitman Hatton sa 140 pounds. Sa halip siya ay natalo sa 147 nang siya ay umakyat upang harapin si Floyd Mayweather. Ngunit bumalik siya sa 140 nung nakalaban niya si Paulie Malignaggi. So sa ruling ng Lineal Championship and Ring Magazine, mananatili ang championship belt kay Hitman Hatton dahil hindi siya natatalo sa 140 pounds. At ang nakatalo sa kanya ay si Manny Pacquiao noong 2009. So paano ko naman nasabi na mas mataas yung magazine belt kesa doon sa apat na award-giving body? So noong unang panahon nga, wala pang WBA. Ang meron lang is American Boxing Association bago ito naging WBA. And noong 1922 ay namimigay na ang Ring Magazine ng belt upang maiwasan ang politika sa isang award-giving body. And dapat nga natin ito ipagmalaki kasi sa lower division, ang kauna-unahan nagkaroon ng Ring Magazine belt ay ang ating legend na si Pancho Villa. So dapat pa ba natin pagdudahan ang legitimacy ng ating pambansang kamao? So kayo na po ang humusga. Nakakalungkot nga lang isipin na may mga kapwa natin Pilipino at siya pa ang nagdududa sa mga nakamit ng ating pambansang kamao sa history ng boxing. Tandaan po natin na ang bandila ng Pilipinas ang winawagayway tuwing siya ay lumalaban. So dapat nating pahalagahan ang nagawa ng ating pambansang kamao. Hanggang dito sa muli, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye!